Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan uli natin si Diploma or Diskarte. Diskarte daw si Josh Mojica. Ngayon, ako, masasabi ko kay Josh Mojica, malaki yung believe ko sa kanya. Totoo lang. Kasi at a young age, kumbaga, nakita niya yung laro sa social media and he is playing it very correctly. Diba? Nung nauso yung rage baiting dito sa social media, ginawa niya yan. Tapos yung very controversial takes niya pagdating sa pagiging tamad. Hindi kasi siya, yung language kasi niya is closer to parang localized version ni Andrew Tate. And I don't blame him kasi ganun naman talaga sa social media. You have to find your niche. Yung niche niya, business, and yung kanyang style. Yung style niya is parang localized Andrew Tate na not so much, okay? And he's doing pretty well for himself, diba? Ay, ganun talaga. Wala tayong, hindi ko naman yun, wala naman akong contention na totoo doon. Pero of course, I would suggest everyone na nanonood na please focus on your studies. Hindi naman po lahat kayo ay suswertihin sa negosyo. Pag ninegosyo kasi may halong luck involved yan, diba? Sa lahat naman ng negosyo, yes, pwedeng, kasi hindi lang naman siya yung nagbebenta ng kangkong chips, diba? Pero he is, I think, the most successful, di ba? Sa kangkong chips seller dito sa Pilipinas. Pero he is nowhere near yung mga malalaking kumpanya. I hope he gets there someday. But for now, sumisirit na naman yung pagkabata niya. Kasi si Josh is a very young guy. Hindi naman siya matanda. And sinasabi ng mga netizens na yumayabang naman daw siya. Ako kasi I understand these kids. Kasi generation nila yan eh. And we will explain that dahan-dahan sa inyo. In an educational paradigm. Kasi yung training namin as teachers kasi nung araw, we look at learners ng iba't iba yung strengths nila, iba't iba yung weakness nila. Every learner is different from each other. So ganun din yung tinitingnan ko si Josh, and si Josh kasi mas hands-on siya pagdating sa mga bagay-bagay. Okay, so panoorin na natin yung video. I-mute ko na lang din kasi hindi naman siya nagsasalita dito eh. So this is along EDSA. And nagda-drive siya sa kanyang napakagarang Porsche na milyon yung paano. And tingnan mo, di ba? Okay, so ano yung nalabag niya rito according to LTO? Kasi meron pong ordinance, a law na yun eh, it's a law na distracted driving law, if I'm not mistaken. I-correct nyo na lang ako dyan sa comment section, na hindi ka pwedeng mag-cellphone habang nagmamaneho ka. You cannot use your cellphone while or you cannot use your cellphone on your hand kapag ka nagmamaneho ka. Ibig sabihin, pwede mo lang tignan kung magwe-waste ka or something like this. Yung allowable lang, yun lang. Pero yung ganito, nagagawa ka ng content, hindi yan allowed. It's illegal actually. Okay, so ang ginawa ng LTO, sinanction siya. Okay, so tingnan natin yung pariging parusa sa kanya. Okay, so ito yung sa kanya, yung original. Sinasabi dito ng mga netizens, kangkong rider daw siya, kangkong driver daw. Ito, Anti-Distracted Driving Act. Okay, so prohibits the use of mobile phones and other electronic devices while driving. Okay, so maraming nagtag sa MMDA and ang MMDA which they actually did is kinasuhan nila si Josh Mojica nito and pinatawan nila ng parusa. Ito, LTO suspends license of content creator who uses phone while driving. Okay, so ayun nga. Tapos pinapapunta siya papapuntahin yan sa LTO kasi ito yung nangyari. So ang LTO sinuspend yung lisensya niya preventively. We already suspended the driver's license of the identified driver for 90 days pending the result of investigation. So preventive pa lang yan, tapos pwede pang madagdagan yan, or worst case scenario pwedeng ma-revoke yan. Pero I don't believe naman na i-revoke nila yan unless meron talagang egregious na ginawa si Josh, o kumbaga hindi lang yan yung time na nag-cellphone siya or gumawa siya ng content while driving. Doon talaga dali talaga siya doon ng malala. So ang moral po dito is that
sumunod tayo sa batas. Hindi porke naging successful tayong negosyante, hindi na tayo susunod sa batas. Pero ito lang ang benefit of the doubt ko. Ang bibigyan ko ng benefit of the doubt dito si Josh. I don't believe na alam niya itong batas na to heart. Okay? Kasi malamang mag-i-scroll yan sa TikTok tapos makikita niya na maraming gumagawa nun. So ang gagawin niya, gagayahin niya yung mga nagaganon. Pero wag naman sana. Ngayon, panawagan ko po sa lahat ng content creator dito sa Pilipinas, kung okay lang po sana, alamin nyo po yung batas pertinent po sa content nyo. Halimbawa, sa case po namin mga commentary channel, ang pinaka-pertinent na batas na kailangan sa ulado nyo to heart is number 1 is libel, cyber libel for this case kasi sa internet kami nagpo-post, and copyright infringement. Kailangan to heart alam nyo yan, or meron kayo agad na pwedeng pagtanungan kung sakasakaling may hindi kaaya-ayang mangyari sa inyo. Ngayon, kung nagmamaneho kayo tapos nagko-content kayo, dapat yung mga driving laws alam nyo to heart. Kasi pwede kayong madali dyan. I believe na hindi yan alam ni Josh, okay? Kasi mas na, syempre, hindi naman ako nabangga ganyan yung magiging siguro niyan. Pero that's not an excuse. You have to know the law. Especially, ayan nga, syempre, kumuha ka ng lisensya. Ang presumption dyan, alam mo, meron kang minimum knowledge of how driving works and how driving laws works. Kaso, pagka linabag mo yung mga batas na yan, yari ka. Pwede kang masuspended or better or worse, baka ma-fine ka. I mean, I believe naman na si Josh at this point, hindi na object sa kanya yung pera. Kumbaga, solve na siya dyan for the rest of his life. But mga kamatis, mga kaibigan, we also have to be wary of the consequences nito sa audience natin. Kasi, tandaan nyo, kaya ang tawag sa mga kagaya ni Josh at to some extent ako is mga influencer, because we are going to influence your behavior one way or another. If you look actually at the paradigm ni Albert Banduras, you really don't need to make effort para ikopyahin yung ng audience mo yung ginagawa mo. You just have to show them, and if it has a positive, whether it has a reaction, kasi ngayon hindi na importante kung positive or negative yung reaction. Kailangan lang may reaction. Gagayahin at gagayahin yung iyong galawan. So, ito, yung mga ganitong kamukakamutihan, maraming gumagawa niyan kasi sa internet. For whatever reason, lalong-lalo na, fineflex mo yung maganda mong sasakyan, kasi nga, maganda yung sasakyan niya I mean, kunyari, naka-ano lang siya, naka-Honda Jazz lang siya, di ba? I mean, it's a respectable car, pero it's nowhere near a Porsche. Hindi mo naman i-flex ng ganyan yan, di ba? So, that's the point here, mga lods. Kumbaga, yes, it's very cool na i-flex mo yan, pero tandaan mo, may consequences yan, and the law will catch you and make you accountable for your actions, di ba? Accountability is the key lagi. That's why you need to understand all of this, di ba? Mahirap yan ganyan, Josh. Pero in fairness naman kay Josh, kasi I understand him and his generation na chronically online lagi or chronically connected sa internet, di ba? Totoo naman yan. Pansinin nyo, yung mga 15 years old, 14 years old yung pamangkin, kapatid, kakilala, kaibigan ng anak mo, lahat sila ay may access lagi sa internet. May Facebook, may TikTok, may Instagram, all of these connectivity options sa internet. Meron sila niyan. So they are always looking for way to validate their image. How do they do that? Ayan, magpo-post sila ng mga ganyan. Si Josh kasi nasa business siya of always looking for the next validation sa kanyang brand. Yung brand niya is almost luxury brand nga kasi kita mo yung, or pinapakita niya na siya because of his lifestyle, kita mo yung aking wealth.
you have to you have to just admire the beauty, the elegance, 'di ba? Kita mo yung pananamit niya, 'di ba? He is dressed to impress. Hindi katulad ni Nico David na butas-butas yung damit ko. Ngayon kasi bukas kasi ito yung gagamitin ko sa gym eh. So sinusuot ko na ngayon. Kasi matipid ako sa labahin eh. Kasi mahal ang labandera ngayong mga araw na to. I don't wash for myself. So, nagtitipid ako para hindi sila mapagod masyado. So, alam mo, pero si Josh does not have that problem. Ang pinoproblema niya is how his image will look good sa public, 'di ba? So it includes yun nga yung yung the showing off of his ostentatious ways. Ano yung alam niyo ba yung word na yun? Yung kay Imelda Marcos ko lang na ano yun eh. Ostentatious ba yun? I forgot. Kayo na lang ang bahala dyan sa comment section. Pero Josh is young and he will make mistakes. This is not the last time na magkakamali siya. Pero ang akin lang talaga, I hope he learns from it and makes his audience better because of it. O, sige Josh, abangan namin yung sagot mo kung sasagot ka man. Kasi most likely the case, ipapatawag siya ng LTO kung ano man yung sanction na ilalagay nila. Kasi nga, I think they're setting up an example sa mga influencer na lumalabag sa batas pantrapiko. Yun lang naman yung sa akin for today, gaya mga